Nay, tiba-tiba tayo. Ang daming bote rito oh. Saan anak? Ay, aba oo nga no. Sa palagay mo ba, aabot na to ng 50? Sana nga po inay, pero sa palagay ko, mga 40 pa lang pong aabutin nito lahat. Ay, pwede na rin yun. Ang mahalaga, meron kesa wala, diba? Oo nga po. O paano? Ikaw na lang ang magdala niyan sa junk shop, ha? Maglalabada pa kasi ako kina Aling Berna. Sayang din kasi yun eh. Sige nay, susubukan ko ring maghanap pa, baka may makita pa po ako. Sige, maiwan na kita, ha? Ay, oo nga pala. Ipambili mo na rin yan ng panghapunan natin mamaya. Opo inay. Huwag mong kalimutan, ha? Opo. Hoy, Esnir! Pupunta ka na ba sa junk shop? Sabay na ako. Mamaya-maya pa ako, kulang pa to eh. Marami ba sa bandar yan? Kung meron man, kinuha ko na sana kanina pa. Tara na! Baka habang naglalakad may makita pa tayo sa daan. Sandali, huli na to. Ha? 20! Pag siniswerte ka nga naman oh. Bakit? Ano ba yan? Wala, papalibre ka lang eh. Sus! Tama na yan! Tara na! Sandali. Ayan, tara na. Bit-bit ang sako ng mga bote. Naglakad na sina Esnir. Maya't maya rin silang lumilinga sa paligid. Umaasang may makikita pang bote ng Gina na may bebenta sa junk shop. Ayos! Umabot ng 100 yung sa akin. Sa iyo ba, pre? 50 lang eh. Gusto mo bang palaguin natin yan? Ha? Paano? Tara, sumama ka sa akin. Teka, saan ba tayo pupunta? Basta! Paparamihin natin yung pera mo. Teka, bakit parang alam ko na kung saan papunta to? Wala nang nagawa si Esnir nang hatakin siya ni Brent papunta sa sabungan. Pilit man siyang umaangal, ay tuloy pa rin ang paghila nito sa kanya. Pagkarating nila roon, agad silang nilapitan ng bangkero kung saan sila magbabayad ng pampusta. Akala ko ba paparamihin natin yung pera ko? Bakit tayo nagpunta dito? Kaya nga, paparamihin natin. Ayan na, taya ka na. Kuya, sa meron ako ah. Ayoko! Hindi naman lalago pera ko rito at baka maubos lang. Isang taya lang, pre. Pag nanalo ka, hinto na. Ganun lang. Sige na, huwag ka nang magdalawang isip pa. Tsaka, alam ko namang may napulot kang 20 kanina eh. Nakita ko kaya yun, no? Taya mo na. Tira ulo ka talaga. Ay, sige. Doon po ako sa wala. Yun! Tumaya rin. Teka, ba't sa wala ka? Malas ka kasi tumaya eh. Sira ulo to ah. Ay, sa meron, sa meron! Ha? Di ako papatalo. Sa wala, sa wala! Meron, meron! Ay, putya! Talo ko? Sabi sa'yo malas ka eh. O ano, isa pa. Tataya pa ako eh. Hindi na siguro pre. Panalo na ako eh. Lecheng yan? Ang daya mo naman. Isa pa. Ayaw mo bang lumago pa yan? Sayang, pag nanalo ka ulit. Sa bagay. Sige. Kuya, sa wala ulit. Dahil sa pangungulit ni Brent, muling napasugal si Esnir. Hanggang sa hindi na niya namamalayang, unti-unti nang nauubos sa mga panalo niya. Maging ang perang kinita nila sa pangangalakal kanina. Isa pa! Ha? Teka, wala na. Lintik na, lagot. Oh, bakit? May problema ba? Kuya, sa wala naman ako. Tingin ko talaga mananalo na ako ngayon. Yari ka na pre. Bakit? Taya ka na! Sira ulo ka, wala na akong pera. Ha? Lecheng buhay to oh. Lagot na ako nito kay inay. Ay, ano nang gagawin ko? Teka lang pre, huwag ka muna magpanik. Meron pa naman akong last na taya. Malay mo manalo yun. Eh paano kung hindi? Mananalo yun. Maniwala ka. Yan na naman tayo sa maniwala ka eh. Sana pala hindi na ako nakinig sa'yo. Oh! Pre,
Panalo! Ha? Saan? Oo nga no! Nanalo ka pre! Di na tayo magugutom ngayong gabi! Ayos! Tara na, uwi na tayo! Teka lang! Bakit na naman? Panalo ka na oh, tara na! Di pa ako bawi eh. Lechugas naman pre! Baka matalo pa yan! Uuwi talaga tayong bokya at gutom niyan! Hindi yan. Mananalo to ulit. Bawiin ko lang. Sayang naman eh. Pambihira! Sana talaga di na lang tayo nagsugal eh! Kuya, last na. All in dun sa wala. Pre, bakit ka nag-all in? Baka matalo tayo niyan! Ano ka ba, hindi yan? Huwag kang nega dyan. Tsaka para nga pag nanalo, di uwi na tayo, di ba? Eh pag natalo, uwi na talaga tayo, yari pa ako kay inay. Pambihira to, di nag-iisip. Pwede ba? I-cheer mo na lang yung manok natin. Oh! Tayo! Tayo! Di ka pwede matalo! Snir, pre! Tulong naman dyan! Papatay na yung manok natin, oh! Anong gusto mo? Tiradurin ko yung kalabang manok para manalo yung manok natin. Ay, sabi naman sa'yo matatalo tayo eh. Hayop na! Talo! Kasalanan mo to eh! Masyado ka kasing nega! O teka, bakit biglang naging kasalanan ko? Di ba ikaw tong nag-all in? Eh ang ingay mo kasi! Minalas pa tuloy tayo! Ay, gabi na pala. Bilis naman ng oras. Kainis. Sabi na masama talaga kutob ko. Dapat talaga hindi ako nagpadala sa'yo eh. Yari ako kay inay nito. Pati yung kinita sa pangangalakal namin kanina, ubos. Hayop ka kasi Brent eh. Kasalanan mo to. Ano ba? Bitawan mo ako. Wag mo nga akong sisihin. Nagpapilit ka rin naman ah. Panalo na sana yun kanina eh. Kung di ka ba naman bobo, natalo tuloy lahat. Ah, bobo pala ah. Eto, sa'yo! Aray! Buisit! Tarantado ka ah! Mula sa pagkakatumba, mabilis na bumangon si Esnir at gumanti ng suntok kay Brent. Subalit agad naman siyang itinulak nito, dahilan para bumangga siya sa taong nasa likuran niya. Sa gulat ay napalingon siya rito at mariing napalunok nang makita na isang malaking mama palayo na. Pasensya na po. Nasaan na? Lintik na natakasan ako. Pre, malaki yan. Di natin kaya yan. Baliw ka kasi. Bakit mo ko tinulak? Eh, sasapakin mo ako eh. Eh nauna mo akong sinapak, sira ulo ka pala eh. Ah, ganon, kasalanan ko. Sorry po. Ikaw kasi. Aray! Bahagyang napakurap at napatras si Esnir nang biglang tumingin sa kanya ang lalaki. Nanilisik ang mga mata nito at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay bigla siyang kinilabutan. Walang ano-ano'y tahimik na umalis ang lalaki at tuluyang naglaho sa dilim. Ngunit bago yun ay may napansin siya rito. Para bang may buntot ang anino nito nang matapat sa ilaw ng poste. Guni-guni ko lang ba yun? Imposible namang may buntot ang anino niya wala naman siyang buntot. Hindi, guni-guni ko lang yun. Guni-guni lang. Oh, saan siya nagpunta? Gagi, may sa maligno yata yun, pre. Biglang nawala sa dilim. Pre! Hoy, Esnir! Ayos ka lang? Para kang nakakita ng multo dyan. Nakita mo ba yung mata niya, pre? Adik yata yun eh. Paano mo naman nasabi? Nanlilisik at namumula kasi yung mga mata niya. Nakakatakot. Gagi, akala ko nga kanina, bubugbugin na tayo eh. Sama pa naman makatingin. Ay, paano na ngayon? Paano na ako uuwi? Wala na tayong pera. Lagot na talaga ako kay inay. Matutulog na naman kaming walang kain. Eh di, dating gawin na lang ulit. Ayan oh, sakto. May mga tambak na basura. O ano, huwag ka nang maarte dyan. Ay, kasar naman! Ayoko na sanang kumain ng maruming pagkain eh. Mali talagang sumasama ako sa'yo. Pera na, naging basura pa. Huwag ka na magreklamo dyan. Ginusto mo rin naman yun. Oh, ayos. Okay pa to ah. Bango.
Hindi pa panis. Ewan ko sa'yo, Brent. Pahamak ka talaga kahit Saglit na natigilan si Esnir sa pangangalakal ng basura nang may makita siyang isang bagay na kumikislap. Kinuha niya yun at palihim na pinagmasdan na. Isa yung kulay gintong parang perlas na kumikinang sa sobrang ganda. Wow! Ang ganda! Ginto ba to? Pre, ano yan? Ha? Wala. Parang may nakita akong kuminang eh. Kulay ginto. Wala. Anong kuminang? Gutom ka lang yata eh. Hindi eh. May nakita talaga akong kuminang. Ewan. Baka itong lata. O baka itong kulay brown na bote. Dilawang kulay nito pag natatamaan ng ilaw eh. Baka nga. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ng inay eh. Ito, dalhin mo. Para naman may makain kayo ng nanay mo. Paano ka? Meron pa dito oh. Sige na, kunin mo na. Sige, salamat rito ha. Pero hindi pa rin kita pinapatawad. Loko! Dali-daling umuwi si Esnir, bit-bit ang pagkain ibinigay ni Brent at ang perlas. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang magpalinga-linga sa paligid. Hindi dahil sa takot na baka may magnakaw ng hawak niyang ginto, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na para bang may nanonood sa kanya mula sa dilim. Ay, sa wakas tanaw ko ng bahay. Nay! Nay! Nandito na ako, Nay! Dala ko na ang pansit! Nay! Aray! Nay naman! Sobra naman kung makabato kayo. Para ka kasing tanga dyan eh. May panay-nay-nay ka pang nalalaman. Bakit ngayon ka lang? Nay, sara natin yung mga pinto, bilis. Bakit ha? May pinagtataguan ka ba? May nakaaway ka? Wala po, Nay. Tulungan niyo na lang po ako. Ano ba kasi yun ha? Saglit munang luminga-linga sa paligid si Esnir at nang masiguro na nakasara na ang lahat ng pinto at bintana, ay sa kanya inilabas mula sa bulsa ang perlas. Doon niya lang ito tunay na napagmasdan na. Hindi na lamang yun basta kumikislap, kundi nagliliwanag na rin dahil sa liwanag na nagmumula sa gasera. Ang ganda po, hindi ba, Nay? Ay, mahabaging langit! Ay, ginto ba yan? Nay, shhh! Hinaan niyo lang po ang boses niyo, baka may makarinig. Ay, pero, totoo ba itong nakikita ko? Ginto nga ba yan? Opo, Nay. Mayaman na tayo. Makakabili na tayo ng bahay. Hindi na tayo titira sa barong-barong. Pero teka anak, saan mo nakuha yan? Ninakaw mo ba yan? Nay naman, hindi po. Sa basurahan ko po yan napulot habang naghahanap kanina ng... Lagot, bunganga ako talaga. Naghahanap ng ano? Wala po yun, Nay. Kain na po tayo. Esnir, may ginawa ka bang kalokohan ha? Nay naman, wala po. Saan mo nga nakuha yan? Aber? Sa basurahan nga po. Nakita ko lang na parang may kumikislap kaya kinalkal ko yung basura. Opo, tama. Ganun nga po yung nangyari. Hindi ka nagsisinungaling? Nay naman, hindi ko nga po ito ninakaw. Kain na po tayo. Ay, sige. Inilagay ni Esnir ang perlas sa lata ng biskwit na dating pinaglalagyan niya ng ipon mula sa pangangalakal. Isang latang ngayon wala ng laman dahil nagastos na nila ang laman nun. Nang mapilitan silang kumain ng panis na pagkain na naging sanhi pa ng pagkakasakit ni Esnir noon. Kukuha lang po ako ng plato. Esnir! Lagot na. Bakit ganito tong nabili mong pagkain? Parang panis na. Saan ka ba bumili, ha? Kasi Nay... Saka, ano to? Bakit ba Nay, sorry po talaga. Pangako, hindi na po ako sasama kay Brent sa sabungan. Nay, pasensya na po. sabungan? Opo, Nay. Pinangtaya ko po kasi yung kinita nating pera tsaka yung napulot kong 20. Ano ka mo? Nay, pasensya na po. Gusto ko lang naman palaguin yung pera eh.
Uy, lintik ka talagang bata ka! Nay, sorry na! Nay! Aray! Alam mo naman sana, ayaw ko nang kumakain tayo ng pagkain galing sa basura, di ba? Ha? Muntikan ka nang mamatay dati. Tapos, pinagsugal mo lang yung kinita natin. Nay, aray! Tama na po! Aray! Nay! Yayaman naman na po tayo eh! Nay! Nay, tama na po! Nay, kung hindi ko naman po pinangsugal yung pera, hindi ko makikita yung ginto. O talagang nangangatwiran ka pa, ha? Nay, tama na po! Ikaw na bata ka talaga. Kahit kailan. Ay, nako. Nay, sorry na po. Hindi ko na po ulitin pa nga ako. Nadala lang po ako kanina. May magagawa pa ba ako? Pinangsugal mo na. Nakurot nyo na nga rin po ako eh. Ay, nako. O siya, kumain na nga lang tayo. Opo. Kakain na nga lang talagang ginagalit mo pa ako. Ay, nako. Maling-mali talagang magsugal. Nakurot pa tuloy ako ni inay. Ay, pero aaminin ko na dala rin naman ako kanina. Kasalanan ko rin yun. Tama lang ang nangyari sa akin. Hoy, Esnir! Tulala ka! Sabi ko, parang may kumakatok sa pinto. Buksan mo muna. Ha? Opo. Nariyan na! Pagbukas pa lamang ng pinto, ay agad na sumalubong ang malansang simoy ng hangin sa ilong ni Esnir. Dahilan para mapatras siya at mapatakip ng ilong. Mula roon, nakita niya ang isang matandang babaeng palinga-linga at parabang balisa. Ang baho naman. Saan ba galing ang amoy na yun? Ano pong kailangan nila? Iho, maaari ba akong makahingi ng tubig na maiinom? Ay, nauuhaw na kasi ako. Tubig? Sige po. Sandali po, kukuha lang ako. Ano? Sino daw yun? Matanda po eh. Hindi ko po kilala. Makikiinom raw. Nauuhaw na raw po kasi siya eh. Ba't bakit hindi mo pinapasok? Papasukin mo. Po? Ikaw talaga, papasukin mo. Opo. Lola, pasok daw po muna kayo. Ay, mas mabuti pa nga. Salamat. Iho, pwede bang isara natin ang pinto? Po? Para lang hindi pumasok yung mga lamok. Sige po. Magandang gabi po. Maupo muna ho kayo. Esnir, ikuha mo ng tubig na maiinom si Manang. Nako, salamat ha. Wala ho yun. Teka, parang ang dami niyo ho yatang dala. Saan ho ang punta niyo? Balak ko sanang lumuwas ng Maynila para puntahan ang mga anak ko. Kaso, naligaw ako rito sa banda sa inyo. Ganun ba? Di, sa terminal ho pala dapat ang punta niyo niyan. Oo, ganun na nga. Ito na po ang tubig nyo. Salamat. Ang layo ho siguro ng nilakbay niyo. Grabe ho kasi ang uhaw niyo Oo, galing pa kasi ako sa kabilang isla. Ay, ganun ho ba? Kaya naman ho pala. Mawalang galang na. Meron ba kayong napansing kakaiba rito? O nakita? Nakita? Hindi kaya alam niya ang tungkol sa ginto? Baka isa siya sa mga budol-budol gang. Hindi pwede. Wala naman ho. Oh, Esnir, saan ka pupunta? May kukunin lang po, Nay. Saglit na sumenya si Esnir. Naitatago niya ang lata ng biskwit na kinalalagyan ng perlas. Mabilis naman yung naintindihan ng kanyang ina, kaya inaliw muna nito ang matanda. Pagkakuha niya ng lata, dinala niya yun sa maliit nilang kwarto at maingat na isinilid sa ilalim ng kanilang mga damit. Kung ganun, malayo-layo rin ho pala ang pinanggalingan nyo. Ganon na nga. Paano ho yan? May matutuluyan ho ba kayo rito?
Wala nga eh. Wala naman akong kakilala rito sa lugar nyo. Eh kung ganun, dito na lang ho muna kayo matulog sa amin. Ano? Seryoso ba si inay? Teka, Nay. Sigurado po ba kayo? Dito niyo siya patutulugin sa atin? Anak, galing pa raw siya sa kabilang isla. Walang kakilala rito, tsaka matutuluyan. Kawawa naman kung papaalisin natin, hindi ba? Lalo pat gabi na tsaka madilim na. Nako, kung nakakaabala ako, ayos lang naman kahit wag na. Sapat na itong tubig na nainom ko. Nako, hindi naman ho kayo abala sa amin, Manang. Wala ho yun. Hindi ba, Esnir? Po? Oo nga po. Tama po si inay. Gabi at madilim na po sa labas. Tsaka mukha naman po kayong mabait eh. Hindi niya naman siguro mahahanap kung saan ko itinago ang ginto, hindi ba? Ay, bahala na nga. Manang, ano nga ho pala ang pangalan nyo? Choling. Ako si Choling. Pwede niyo akong tawaging Lola o Manang Choling. Kahit ano ay ayos lang sa akin. Ako naman ho si Mika. Ito naman ho ang anak kong si Esnir. Mano po, Manang Choling? Nako, ay napakabait na bata naman. Ay, sandali lang ho Iinitin ko lang itong pagkain natin. Medyo panis na kasi pasensya na ho kayo ha. Ito lang kasi ang pagkain meron kami. Nako, wala yun. Kung hindi niyo ako pinatuloy, baka sa basurahan din ang punta ko. Huwag tayo mag-alala. Bukas na bukas, aalis rin naman ako kaagad. Wala lang kasi talaga akong matutuluyan sa ngayon. At hindi rin ako pwedeng magpalaboy-laboy sa kalsada dahil baka maabutan nila ako. Mahirap na. Po? Maabutan nino po? Wala. Nga po pala, Manang. Kanina, parang balisa po kayo at panayang lingon. May pinagtataguan po ba kayo? Esnir, ano ba yung pinagtatatanong mo kay Manang Choling? Mabuti pa, tulungan mo na lang muna ako rito. Wala naman. Sige po. Tulungan ko na lang po muna si inay. Nay, wala ba kayong napapansing kakaiba kay Manang Choling? Gaya naman ng ano? Mukha naman po siyang mabait. Pero kasi, parang may kakaiba po sa kanya eh. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Magaan pa nga ang loob ko sa kanya eh. At kung iniisip mo na baka nakawin niya ang ginto, mukhang hindi naman siya ganun. Ewan ko, Nay. Pero tignan niyo po siya. Para siyang baliw na bumubulong-bulong at umiihip pa sa hangin. Ay, ikaw naman. Baka marami lang lamok. Di ko alam, Nay, pero may iba po talaga akong nararamdamang hindi maganda. O baka rin po gutom lang talaga ako. Ikaw talaga O siya, ilagay mo na to dun sa lamesa. Habang kumakain, napag-usapan nila ang tungkol sa buhay ni Manang Choling. At doon nila nalaman na isa pala itong babaylan sa kanilang baryo. Maya-maya'y muling naamoy ni Esnir ang malansang amoy. Akala niya'y galing yun kay Manang Choling. Pero nang palihim niyang amoy nito, ay hindi pala nanggagaling sa kanya ang amoy na yun. Bakit? May problema ba, Esnir? Po? Wala po. Teka. Naamoy niyo ba yung parang amoy malansa? Akala ko ako lang po ang nakaamoy. Nalintikan na. Hindi pwede to. Nahanap na nila ako. Pasensya na pero kailangan ko na palang umalis. Ha? Teka lang, Manang Choling. Tapusin niyo po muna ang pagkain niyo. Hindi na. Ayoko nang madamay pa kayo. Ho? Anong madamay? Madamay ho saan? Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng bahay ninyo. Dito lang kayo. Ano po bang nangyayari? Nay, Ito, isuot nyo yan at huwag ninyong huhubarin kahit na ano ang mangyari. Ano ho ba to? At para saan ho?
Isa yang habak. Bibigyan kayo niya ng proteksyon. Basta, tandaan nyo, kahit makarinig kayo ng tawag, kahit pamilyar ang boses, huwag ninyong lalabasin. Naintindihan ninyo? Pero Manang... Sige na, mauna na ako bago pa... Bigla silang natigilan nang kumalampag ang dingding na yero. Lalong sumangsang ang amoy, kasabay ng ingay ng mga hayop na waring gutom at paikot-ikot sa paligid. May hinugot na kung anong parang latigo si Manang Choling mula sa loob ng bag nito. Saka mabilis na hinarang ang sarili kina Esnir. Manang Choling, ano ho ba yung mga nasa labas? Mga mababangis na hayop ho ba yun? Bakit po may mga mababangis na hayop sa labas? Hindi naman ho ganun kasukal ang gubat dito sa amin. Shh! Huwag kayong maingay. Pero Nay, parang hindi po normal ang mga tunog na yon. Para bang ginagaya lang po nilang mga hayop. Pero baka naman hindi talaga sila hayop. Sobrang labo po kasing may mga mababangis na hayop dito sa atin. Lalo pat hindi naman tayo ganun kalapit sa gubat. Ay, dahil hindi talaga sila mga hayop, kundi mga aswang. Po, mga aswang? Totoong mga aswang? Hindi sila mga kwentong bayan lang? Pero... Aswang! Pero wala naman hong buntis sa amin. Hindi ako buntis, kaya anong kailangan ng mga aswang sa amin? Hindi kaya... Tama ho ba ang hinala ko, Manang Choling? Sinundan ho kayo ng mga aswang dito? Kaya ho ba balisa kayo kanina nang pagbuksan ko kayo ng pinto? Manang, ano ho ba talagang nangyayari? Nagsinungaling ho ba kayo sa amin? Hindi ho ba totoo ang mga sinabi nyo? Totoo ang mga sinabi ko. Totoo ring babaylan ako. Ang tanging hindi ko lang sinabi sa inyo ay ang tunay na dahilan ng pagluwas ko. At ang dahilan ho ay... Mabilis na nabaling ang tingin nila sa pinto nang biglang may kumalampag. Kasunod noon ang nakakangilong tulog ng matutulis na kukong kumakaskas sa yero. Napasiksik sila sa isa't isa nang may biglang bumaon at lumusot na kung anong bagay sa trapal na dingding. Mahaba, matulis, balot ng makapal at maitim na balahibo at kumikislot na parang may sariling buhay. Nay! Esnir, anak! Diyos ko, ano ba ang bagay na yon? Magtago kayo sa likod ko! Bilis! Manang Choling, ano ba talagang nangyayari? Naguguluhan na ho ako. Mamaya ko na ipaliliwanag sa inyo ang lahat. Sa ngayon, magtago na muna kayo sa likod ko. Buwisit! Ayaw niyo talaga akong tantanan! Nay, ayoko pa pong mamatay! Shh! Hindi pa tayo mamamatay. Ha? Magiging mayaman pa po tayo bukas eh. Yung ginto po pala, Nay. Teka, Esnir! Esnir! Mabilis na tumakbo si Esnir papunta sa kwarto at agad na dinampot ang latang pinaglalagyan ng ginto. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang makuha, ay may kung anong mabilis na pumulupot sa kamay niya. Kagaya yon ang bagay na lumusot sa trapal kanina. Mabuti na lamang at suit niya ang habak na ibinigay ni Manang Choling, dahilan para mapaso yun at mabitiwan siya. Hindi ba't sinabi kong huwag kayong aalis sa likod ko? Mika, hawakan mo itong buntot pagi at ihampas mo sa kung sino bang magtangkang pumasok. Ano hong gagawin niyo? Kailangan kong magsagawa ng isang ritual para tuluyan na silang maitaboy pansamantala. Nay, sa likod niyo po! Pwede bang maging alerto kayo? Saka, ano ba yung hawak mo, Esnir? Bitiwan mo muna yan at tulungan mo ako! Popo, Sundin mo na lang muna siya, anak. Baliwala ang pagyaman natin. Kung ngayon pa lang mamamatay na tayo. pero Nay... Wala nang oras! Sa kagustuhang wag mawala ang ginto, binuksan ni Esnir ang lata. Kinuha ang ginto mula roon at iniligay yon sa bulsa niyang may zipper.
Pagkatapos ay mabilis niyang tinulungan si Manang Choling sa paghahanda ng mga kakailanganin para sa ritual. Habang si Mika naman ay walang humpay sa paglatigo sa mga kamay na pilit lumulusot. Bilis! Iharang na muna natin itong lamesa sa pinto at malapit na nilang masira yon. Opo! Manang Choling! Parang hindi na ho sila nasasaktan dito sa latigo. At saka, tumarami na rin ho ang mga butas sa mga trapal. Esnir, iabot mo sa akin ang asin. Ito po! Meron pang isang garapon ng asin dyan sa bag ko. Kunin mo yon at tulungan mo akong ikalat sa bawat sulok. Bilis! Garapon ng asin? Saan po? Hindi ko po mahanap! Nariyan lang yon. Hindi ko na ho sila kayang pigilan. Manang Choling! Wala po talaga dito yung garapon ng asin na sinasabi niyo, Manang Choling! Diyos ko! Manang! Esnir, ang... Wala nga po dito! Halima! Tila bumagal ang lahat. Namumulat ng lilisik ang mga mata ng nilalang habang tumutulo ang malapot nitong laway. Tuluyan ang nasira ang dingding na yari sa yero at trapal. At bago pa man ito makalapit, ay biglang sumambulat ang nakakasilaw na liwanag, dahilan upang mapapikit silang lahat. Anong nangyari? Aray! Ang ulo ko. Wala na sila. Wala nang mga aswang. Paano mo ginawa yon? Po, hindi po ba kayong may gawa nun? Nakita ko. Sa'yo nagmula ang liwanag. Sabihin mo, paano mo ginawa yon? Ay, hindi ko po alam. Anak! Esnir! Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Kaya hunay. Ayos lang ako. Manang Choling, totoo ho ba talagang wala na sila? Naligtas na ho tayo? Manang Choling? Nay, ano pong nangyayari kay Manang Choling? Sinasaniban po ba siya? Manang! Manang! Ayos lang ho ba kayo? Manang! Huwag naman ho kayong magbiro ng ganyan! Manang Choling! Manang Choling! Mabilis na napatras si Esnir nang biglang tumirik ang mga mata ni Manang Choling. Para bang sinasaniban siya ng espiritu. Ilang saglit pa'y nanigas ito. Natulala at tuluyang namuti ang kanyang mga mata bago siya nawalan ng malay. Mabuti na lamang at agad siyang nasalo ni Mika at Esnir. Manang Choling! Manang gising ho! Manang! Nay, patay na po ba siya? Hindi pa naman. May pulso pa siya. Esnir, dali, tulungan mo ko. Ihiga natin siya sa kama. Dahan-dahan lang, ha? Ayos lang po kaya siya, Nay? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Nay, sa tingin niyo ho, ligtas na talaga tayo? Umalis na po kaya talaga ang mga aswang? Nay, ano na pong gagawin natin? Pwede ba? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Ang dami mong tanong. Sumasakit na ang ulo ko sa'yo. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula. Ang sigurado lang ako, sa lagay ng bahay natin, nasira na ang dingding at halos haligi at bubong na lang ang natira. Siguradong hindi na tayo ligtas dito. At natitiyak kong babalik sila. Saan na po tayo pupunta ngayon? Mabuti po sana kung meron tayong pera. Pwede tayong mag-check-in sa inn o doon muna magpalipas ng gabi. Teka po, tama, yung ginto. Pwede nating gamitin yun para makahanap ng malilipatan. Teka lang po nandito lang yun sa bulsa ko eh. Ayun! Yan ang... Manang Choling! Manang Choling, ayos lang ho ba kayo? Bigla na lang ho kayong hinimatay eh. Tama nga ang sinabi sa akin ng anito. Ho? Anito? Hindi ako pwedeng magkamali. Yan ang mutya ng araw. Po, mutya ng... Araw po? Ito? Paano yung napunta sa'yo? Nakita ko lang po to sa basurahan. Pero, hindi po ba to ginto? Higit pa sa ginto ang halaga ng bagay na yan.
Higit pa sa ginto ang halaga? Ibig sabihin po, pag ibinenta ko to, mas malaki ang halagang matatanggap ko. Anong ibebenta? Hindi binibenta ang mutya. Mawawalan niya ng bisa kung ibebenta mo. Po, naguguluhan po ako. Ano pong ibig niyong sabihin na hindi to pwedeng ibenta? Ibig po bang sabihin nun, wala tong halaga? Pero sabi niyo po, Dahil hindi yan ordinaryong ginto, perlas o bato. Isa yang mutya. Isang makapangyarihang mutya. makapangyarihan? Ha? May kapangyarihan po ito? Oo, Saglit silang natigilan na nang makarinig ng tila kung anong bagay na kumikiskis sa lupa. Dahan-dahang humahagod na parang may hinihila. Kasunod nun ang tila mabilis na pagdaan ng anino. Mahaba, baluktot, at may buntot na kumakawit-kawit sa lupa. Ano yun? Ayan na naman po yung masangsang na amoy. may sinasabi ang aking gabay na anito. Ano hong sinasabi ng gabay niyo? Hindi na tayo ligtas dito. Nariyan lang sila sa paligid. Nag-aabang. Naghihintay ng pagkakataon. May alam ba kayo na ibang pwede nating matutuluyan? Sabi niyo po hindi pwedeng ibenta tong mutya kaya... pwede po tayong makituloy kina Brent. Di ba, Nay? Oo, tama. Kaibigan ko naman ang kanyang ina. Pwede ho tayong makiusap sa kanila na makitulog kahit ngayong gabi lang. Pero barong-barong lang din ang bahay nila. Hindi pa rin ho tayo ligtas doon. Huwag kayong mag-alala. Gagabayan tayo ng aking anitong gabay. Isa pa, nasa inyo ang mutya ng araw. Magbibigay din yon sa atin ng proteksyon. Ang mabuti pa, itago mo muna yan, Esnir. At siguraduhin hindi mo mawawala. Opo. Bilis, tulungan niyo ako. Dali-dali silang nag-impake ng mga gamit. Pero bago sila tuluyang umalis, ay nagsagawa muna ng isang ritual si Manang Choling. May ilang damit siyang sinunog na ayon sa kanya, magsisilbing pansamantalang panangga upang hindi sila masundan. May mga dasal din siyang ibinulong at saka inihip sa hangin. Ano po ba talaga ang mga nilalang na yun, Manang Choling? Ano pong kailangan nila sa amin? Sa inyo? Sila ang mga ikugan. Isang uri ng aswang na may mahaba at matibay na buntot. Hindi gaya ng ibang aswang na ang mga matutulis na kuko at mabalahibong mga kamay ang ginagamit sa pag-atake. Sila, buntot ang gamit nila. Yun po ba yung mahaba, matulis, balot ng kapal at may itim na balahibo na kumikislot na parang may sariling buhay na lumusot sa trapal kanina? Yun nga. Manang, magtapat nga ho kayo sa amin. Ano ho ba talagang dahilan ng pagluwas nyo? Pupuntahan nyo lang ho ba talaga ang anak nyo sa Maynila? O may iba pa ho kayong dahilan? Sabihin nyo na ho sa amin ang totoo. Karapatan din ho namin siguro na malaman ang totoo. Hindi ba? Ang totoong dahilan ng pagluwas ko ay dahil tuluyan na nilang naangkin ang baryo namin sa isla. Naangkin? Ano pong ibig niyong sabihin? Matagal nang gustong sakupin ng mga ikugan ang baryo namin dahil bukod tangi ang lupa roon at hitik sa diwa. Gusto nilang gamitin ang enerhiya ng lugar upang mas lalong palakasin ang lahi nila. Yun ho ba ang dahilan? Kaya kayo lumuwas? Ganun na nga. Asa na po yung ibang mga kabaryo niyo? Wala na sila. Ako na lang ang natira. Pasensya na kung hindi ko kaagad sinabi sa inyo ang tunay na dahilan. Ang buong akala ko kasi kaya ko pa silang pigilan gamit ang kakayahan ko. Pero sa huli, nahanap pa rin nila ako at nadamay ko pa kayo. Nakuha na ho nila ang gusto nila. Pero bakit hinahabol pa rin nila kayo?
Dahil kailangan nila ako para sa ritual na gagawin nila. Dahil tanging ako lamang ang kayang magsagawa noon. Pasensya na ho, pero paano na ho kami niyan ngayon? Tsak, hindi na rin nila kami tatantanan. Wala kaming laban sa kanila, Manang. Nakita nyo naman po ang ginawa nila sa bahay namin, hindi po ba? Kahit po sabihin yung mapoprotektahan kami nung mutya, siguradong hindi pa rin ho kami ligtas. Tama po si Inay. Isa pa, na hindi nga po namin alam kung paano gamitin yung mutya. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Ako ang may kasalanan kung bakit kayo nadadamay ngayon. Cargo de konsensya ko na rin kayo. Malayo pa ba tayo sa bahay ng kaibigan ninyo? Malapit na po, Manang. Ayan po, natatanaw ko na. Si Brent ba yun? Bakit nasa labas pa siya? Oo nga po, no. Brent! Brent! Esnir? Aling Mika, anong ginagawa niyo rito? Ikaw, anong ginagawa mo sa labas? 10 oras na ng gabi ah. Ano ho kasi? Mukhang alam ko na po kung anong ginagawa ni Brent sa labas. Napagalitan ka, no? Hindi ah. Sus, umamin ka na, pre. Pinatalo mo kasi yung pera natin kanina sa sabungan eh. Hindi lang naman yun ang dahilan kaya di pa ako pumapasok sa loob. Ano ngang dahilan? Bigla silang nagkatinginan nang may kumalabog sa loob. Kasunod noon ang isang kalderong biglang lumipad palabas ng bahay nila. Maya-maya pa'y lumabas mula roon ang ama ni Brent na walang suot pang itaas. Puro kalmot at pasa ang muka na sa tingin nila'y gawa ng asawa nito. Ganun pala. Nag-away na naman pala ang mga magulang mo. Bala ko nga ho sanang magpunta sa inyo para makitulog. Teka, bakit ang dami niyo dala? Saan ho ang punta nyo? Kasi... Nasira kasi ang bahay namin. Ho? Bakit ho nasira? Tsaka, sino ho siya? Ako si Manang Choli. Nanay ko. Nanay niyo ho? Akala ko ba wala ka ng lola, pre? Oo nga. Pero sa side yun ng papa ko. Ganun ba? Sana ho palang punta nyo niyan. Gustuhin ko man ho kayong patuloyin pero nakita nyo naman ho, di ba? Kahit ako na anak ni mama, natatakot sa kanya pag galit siya. Paano pa ho kaya kayo pag nakita nyo siya? Pero kung gusto nyo ho, may alam ako. Pwede ho tayong magpalipas ng gabi doon. Ano kasi Brent wala kaming pera Hindi ho. Wala hong bayad doon. Alam niyo ho yung ginagawang building malapit sa may palengke na hindi tinuloy? Doon ho. May bakanting kwarto sa taas. Matagal na ring walang bantay. Pwedeng-pwede ho tayo doon. Pre, di ba teritoryo yun nila Tonyo? Baka mapahamak tayo niyan. Hindi pre. Akong bahala. Tsaka wala namang tao doon tuwing gabi. Takot lang nila, no? Bakit Brent? Anong ibig mong sabihin? Nababalita ho kasing may namatay doon na nagmumulto. Kaya rin daw hindi tinuloy ng may-ari ang pagpapagawa. Pero hindi naman ho kasi totoo ang mga multo. Lagi nga ako ron tuwing gabi. Tahimik naman. Ano ho? Ayos lang ho ba yun sa inyo? Wala naman tayong ibang pagpipilian Pero Nay, paano po yung mga humahabol sa atin? Paano kung masundan nila tayo doon? Huwag ka mag-alala, Esnir. Ako nang bahala sa bagay na yan. Sisiguraduhin kong hindi na nila tayo basta-basta mahahanap. Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Tayo na ho. Mawalang galang na ho pero sinong humahabol sa inyo? Wala. Ano kasi, may pinagkakautangan kasi itong si Manang, si Lola Choleng. Ganun ba? Saglit silang nagkatinginan na. Alam nilang mas mabuti nang walang alam si Brent para hindi ito madamay. Maya-maya'y nakarating na sila sa sinasabing gusali ni Brent. Medyo malawak yun at madilim.
May dingding naman, ngunit bukas pa rin dahil hindi pa nga tapos ayusin. Ingat ho kayo dahil may mga naiwan pa rin diyang mga nakausling bakal. Ang dilim naman dito. Manang Choling, wala po ba kayong flashlight? Manang? Akala ko ba lola niya yung Choling? Wala pero meron ako mga kandila rito. Wala bang kuryente o ilaw man lang dito, Brent? Wala ho, Aling Mika. At kung meron man, tiyak malulugi ang may-ari sa dami ng pwedeng mag-jumper sa kanila. Pwede ho ba akong makahingi ng isang kandila, Manang? Ilalatag ko ho kasi itong higaan natin. Para lang may ilaw ako. Oo. Heto. Esner, patulong naman akong sindihan itong mga kandila. Ang dami niyo naman ho yatang dalang kandila, Manang Choling. Albularyo ho ba kayo? Hindi pre, pero muntik mo nang madali. Isang babaylan si Manang. Lola Choling. Ha? Hindi nga. Pero, magkaiba ba yung babaylan sa albularyo? Ewan, ata. Ang albularyo kasi, mas nakatuon sa panggagamot gamit ang mga halamang gamot at tradisyonal na lunas. Samantalang ang babaylan naman, hindi lang manggagamot. May tungkulin din kaming maging tagapamagitan sa mga espiritu. Tagapagdasal at tagapagtanggol laban sa masasamang nilalang. Oh, ibig sabihin, may powers ho kayo? Tama na nga yan. Pwede bang patulong na lang ako rito? Para may mahigaan tayo? Brent, hindi ba? Po? Ang pangalan mo, Brent, tama ba? Oho, Brent nga ho. Bakit ho? Pwedeng patulong ako. Pakalat naman ako nitong mga asin sa buong paligid. Ho? Asin? Sige ho. Kailangan ba talaga to? Pre, Ha? di mo pa kasi nasasagot yung tanong ko kanina. Paano pala nasira ang bahay nyo? Tsaka, talaga bang lola mo si Manang Choling? Di mo kasi kamukha eh. Ano ka ba? Lola ko nga. Sus pre, di mo ako maloloko. Tinawag mo ang Manang si Manang Choling kanina eh. Tsaka pati nanay mo, Manang din ang tawag sa kanya. Pre, sino ba talaga siya? Magkwento ka na. Para ka namang di kaibigan eh. Basta, mahabang kwento. Mas mabuti na rin yung wala kang alam para hindi ka na madamay. Ano? Sige na pre, paikliin mo na lang yung kwento para hindi mahaba. Basta nga. Makailang ulit pa siyang kinulit ni Brent at alam niya na hindi siya tatantanan nito. Pero hindi na lamang niya yun pinansin. Matapos noon ay naging maayos naman ang buong gabi nila. Kinaumagahan, maagang nagising si Esner dahil sa kung anong bumabagabag sa kanya. Hoy. Anong oras na ba? Mabuti na lang at dala ko tong alarm clock na napulot ko sa basurahan. At buti na lang din gumagana pa. Teka, 3:00 pa lang. Kaya naman pala madilim pa eh. Pero nakakainis. Bakit hindi ako makatulog? Para bang may kung anong gumigising sa akin. Ay, ano ba to ha? Ha? Brent? Brent, pre! Sandali, saan ka pupunta? Brent! Sino ka? Hindi ako makahinga. Tulog! Brent! Tulog! Huwag ka nang sumigaw. Hindi ka na matidinig ng mga kasama mo. Anong ginagawa mo sa kanila? Bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Ano bang kailangan mo? Wala naman kaming atraso sa inyo. Si Manang, siyang kailangan nyo, hindi ba? Ang matandang yon. Kung ibinigay na lang sana sa amin ang aklat ng kaalaman at ang mutya ng anito niya, hindi na sana kayo madadamay pa. Mutya? May mutya rin si Manang Choling. Anong ibig mong sabing may mutya rin?
Ha? Wala. Pakawalan mo na ako. Sandali. Nakikilala ko siya. Siya yung mama na nabangga ko. Kung ganun, isa siyang aswang. Kaya pala may buntot ang anino niya nun. Anong gagawin mo? Gusto kong amoy ng dugo mo. Magagamit ka namin para sa ritual. Hindi! Pakawalan mo na ako! Tay! Tulong! Tay! Tumahimik ka! Namilipit sa sakit si Esnir nang sampalin siya nito. Kasunod nun ang pagpula ng mga mata at paglabas ng buntot ng lalaki. Mabilis yung pumulupot sa katawan ni Esnir at inangat siya sa ere. Marin siyang napalunok at napatakip ng ilong nang biglang umalingasaw ang mabahong amoy mula roon. Esner! Anak! Pakawalan niyo siya! Esner! Ano ba? Nay! Anong gagawin niyo kay inay? Pakawalan niyo siya! Ano ba? Nay! Manang! Manang Choling! Manang! Choling, panoorin mo kung anong gagawin ko sa maginang ito. Parang awa mo na, Rocco. Huwag mo silang idamay dito. Hindi naman sana aabot sa ganito, Choling. Kung ibinigay mo na lang sana sa akin ang gusto namin. Hindi! Patayin niyo na muna ako bago ninyo makukuha sa akin ang aklat ng kaalaman at ang mutya ng anito! Ganon? Madali naman akong kausap eh. Patayin ang babaeng yan! Hindi! Wag! Wag ganyan ko! Maawa kayo! Manang Choling! Nay! Kasunod ng malakas na sigaw ni Esnir, ang biglang pagsabog ng nakakasilaw na liwanaga. Dahilan para mapatakip sila ng mga mata at mabitiwan siya ng ikugan. Nang bagyang humina ang liwanag, doon nila nakita ang mutya ng araw na nagliliwanag at nakalutang sa kawalan. Papalapit yun kay Esnir na para bang kinakausap siya nito. Ang bagay na yan ang... Hindi pwede. Paano napunta sa iyong bagay na yan? Sinira na namin yan. Paano napunta sa iyo yan? Ngayon, malinaw na sa akin ang dahilan kung bakit ako dinala sa kanila ng anito. Ano ba talagang nangyayari, Manang Choling? Akala ko ba, hindi na nila tayo masusundan? Yun din ang akala ko. Mukhang humihina na ang galing ko. Hindi pwede ito. Paano na ho ngayon? Ano nang gagawin natin? Esnir, iho, makinig ka. Nasa iyo na ngayon ang pag-asa naming makalaya sa kanila. Gamitin mo ang mutya ng araw. Ako? Pero... Magtiwala ka sa sarili mo. Pinili ka ng mutya dahil alam niyang ikaw. Kayo ng iyong ina ang karapat-dapat na humawak nito. Pakinggan mo ang sinasabi ng mutya. Pero natatakot po ako eh. 5 sila. Mag-isa lang po ako. Manang Choling, hindi ko po kaya. Kaya mo, Esnir. Pero natatakot po ako eh. Bakit ang anak ko pa? Bakit siyang pinili ng mutya? 13 anyos lamang ang anak ko, Manang. Paano niyo lalabanan ng mga ikugan na yan? Ha? Manang, gumawa ka ng paraan. Nakikiusap ako. Sabi mo, kaya mo kaming protektahan. Asa na ang anito mo? Manang! Wala naman pala kaming dapat ikatakot. Ano pang hinihintay nyo? Patayin ang babae! Hindi! Pitiwan niyo ako! Nay! Wala kang kasing sama, Rocco. Hindi ninyo makukuha ang gusto ninyo. At anong gagawin mo? Nangihina ng galing mo. Hindi mo ba alam? Ang paglayo mo sa isla ang siyang mas nagpapahina sa kakayahan mo. At hindi mo rin ba alam
na kahit malayo sa lupaing pinagmumulan ng kapangyarihan ay may galing pa rin akong angkin? Paanong? Ngayon, saksihan ninyo ang bagsik ng anito ng kalikasan! Kasunod ng pagputi ng mga mata ni Manang Choling ay ang paghawi niya sa dalawang ikugan na para bang wala lamang yun sa kanya. Mabilis niyang napabagsak ang mga ito at kasunod niyang sinugod si Manong Rocco. Nagpambuno sila na para bang hindi na siya si Manang Choling kundi isang nilalang na sinaniban ng anito ng kalikasan. Kakaiba ang lakas ni Manang. Siya ba talaga yun? Nay! Si Inay! Bitiwan niyo ako! Bitawan niyo si Inay! Esner! Ingat ka! Nay! Ayos lang po kayo? Sa likod mo, anak! Muntik na yun! Tara na, Nay! Umalis na tayo rito! Sandali! Si Brent, anak! Nakita mo ba? Oo nga pala. Nakita ko po siya kanina pumunta ron. Hindi niyo po ba siya kasamang nahuli? Hindi! Wala siya kanina nang gisingin ako ng mga kutong lupa na yan. Nasa na po kaya siya, Inay? Hindi naman po kaya kinain na siya ng mga ikugan? Ay, Diyos ko! Huwag naman sanang... Anak, ka! Pumasok kayo sa gusali! Naroon ang buntot pagi ni Choling. Kunin ninyo yon at gamitin pang protekta sa inyong sarili. Choling? Hindi ba't siya si Manang Choling? Hindi ko po alam, Nay. Tayo na po. Buntot pagi? Iyon ba yung latigo? Nay, alam niyo ho ba kung saan nilagay ni Manang Choling ang latigo niya? Doon! Doon ko nakita na inilagay ni Manang Choling ang latigo niya. Ayun, nakita ko na. Nay, matatalo kaya ni Manang yung mga ikugan? Hindi ko alam, anak. Pero malapit na rin namang magliwanag. Ang alam ko, humihina ang mga aswang kapag may liwanag na. Magdasal na lang tayo. Nay, paano po si Brent? Ipagdasal na lang din natin na sana ligtas siya. Hawak ang buntot pagi at ang mutya sa bulsa ni Esnir. Nagyakap silang magina. Taimtim silang nagdasala. Maya-maya pa'y nagkulay kahil na ang langit. Indikasyon na umaga na. Unti-unti nang nawala ang nakakasulasok na amoy at unti-unti na rin bumalik ang katahimikan sa paligid. Wala na po kaya sila, Nay? Ligtas na po kaya tayo? Hindi ko alam. Pero sana nga, Esnir. Hindi ko na rin po naaamoy yung malansang amoy nila. Baka wala na po sila. Teka lang, hindi pa rin tayo dapat makampante. Ano, nariyan pa sila? Wala na po, Nay. Ay, Diyos ko, salamat naman. Si Manang? Ayun po, oh. Diyos ko, buhay pa kaya siya? Manang! Manang! Esnir, tulungan mo ko, bilis! Pagbilang kong 3, sabay natin siyang bubuhatin, ha? Kakayanin ba natin, Nay? Medyo malaking babae rin po kasi si Manang Choling. Oh, anong nangyari kay Manang Choling? Bakit dyan siya natutulog? Brent! Brent! Ay, pinag-alala mo kami! Saan ka ba nanggaling, ha? Ayos ka lang ba, ha? Nasaktan ka ba? Oo nga, pre. Bigla kang nawala. Nagutom kasi ako eh. Kagabi pa kasi ako walang kain. Kaya nagdilihensya muna ako. Ito nga ho, oh. May nahanap akong pagkain. Ano ho bang nangyari? Nay, sasabihin po ba natin sa kanya? Mas mabuti pa sigurong wag na. Nay, ano pong sasabihin natin sa kanya kung bakit dito natutulog si Manang? Brent, pwede mo ba kaming tulungang buhatin papasok sa loob si Manang? Bigla kasi siyang nahimatay eh. Sige ho. Pwedeng pahawak ho muna nito? Sige. Pre, tulungan mo nga ako. Bibilang akong 3. Pagkabilang akong 3, tsaka mo siya ipasan sa likod ko. Kaya mo ba? Oo naman. Ako pa. O sige. Dito mo siya hawakan. Yan. Bibilang ako 1, 2, Ngayon na. Teka yan. Ayos na ba?
Oo. Saan ko po siya ilalagay? Dito na lang siguro sa may karton. May kabigatan na rin ho pala si Manang. Paano ho ba kasi siya nahimatay? Hindi din namin alam eh. Nakita na lang namin siya sa labas. Brent, mukhang masarap tong dala mong pagkain ah. Kain na tayo. Sige po. Ay, medyo panis na pala. Pasensya na ho. Wala na ho kasi akong pera kaya dating gawi ho ulit. Hindi. Ayos lang. Salamat dito ha. Aling Nika, ano ho pala, hindi ho tayo pwedeng magtagal pa rito kasi baka ho dumating na sila Tonyo. Alam nyo naman ho kung gaano kasama ang grupo nila, di ba? Ganun ba? Paano na yan, Nay? Ay, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa barong-barong. Paano ho kung balikan ulit nila tayo? Nakita mo naman, di ba? Kahit dito, nasundan nila tayo. Baka ho, gusto nyo akong isali sa usapan. Biro lang ho. Pero ano ho ba talagang nangyari sa bahay nyo? Bakit po nasira? Kain na tayo? Oo nga, kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Sige, okay lang kung ayaw nyo sabihin. Aray! Ay, ang ulo ko. Manang Choling, gising na ho kayo. Wala na ba sila? Sila? Sino ho bang sila? Ay, sabi ko na nga ba, hindi nyo na naman sasagutin ang tanong ko. Kain na ho tayo, Manang Choling. Pagkatapos kumain, ay agad na silang nag-alsa balutan para bumalik sa barong-barong. Mabuti na lamang at hindi na nangulit pa si Brent at hindi na rin ito sumama sa kanila. Pagdating nila roon, naabutan nilang nagkalat ang mga gamit at ang trapal, maging ang bubong na para bang sinadyang masirain yun. Paano na yan, Nay? Sirang-sira na po talaga ang barong-barong natin. Ay, hindi bali na. Maaayos pa naman natin yan eh. Ang problema, pag binalikan ulit tayo ng mga yun. Ay, Manang, ano ho ba talagang nangyari? Paano ho nila tayo nahanap? Nagsagawa pa nga ho kayo ng ritual, hindi ba? Hindi ko alam kung paano nila tayo nagawang sundan. Pero sa palagay ko, totoo ang sinabi ni Rocco. Ramdam ko nga humihina na ang daling ko. Manang, kung bumalik na lang ho kaya kayo sa baryo nyo, sa isla ho. Hindi pwede. Masyadong mapanganib yun. Hindi ko sila kakayanin. Ang tanging natitirang pag-asa na lang ngayon ay ikaw, Esnir. Po? Kalokohan. Bata lamang ang anak ko, Manang. Anong alam niya sa pakikipaglaban? At sa mga aswang pa talaga? Hindi. Hindi makikipaglaban ng anak ko sa mga aswang na ikugan na yon. Wala akong pakialam kahit siya pa ang pinili ng mutya na yan. Nay! Hayaan mo muna ang nanay mo, Esnir. Manang, paano na po ngayon? Ano na pong gagawin natin? Bakit po kasi ako pang pinili ng mutya? Hindi ko rin alam kung bakit ikaw ang pinili ng mutya. Siguro nakita ng mutya ang kabutihan ninyo. Ang totoo kasi niyan, medyo mahirap espelengin ng mga mutya. Minsan pumipili lang sila ng kung sino. Bale, swerte. Ganon. Madalas naman, sinasadya nilang mapuntayan sa taong gusto nila. Pero ano pa man ang dahilan, ibinigay yan sa inyo para ingatan at alagaan. Dahil yan ang magbibigay sa inyo ng swerte balang araw. Esnir, iho, makinig ka. Alam ko hindi magiging madali ito, pero puntirya na rin nila kayo ngayon. Lalo ka na. Dahil espesyal ka, iho. Manang, natatakot po ako. Paano ko po sila lalabanan gamit to? Tuturuan kita. Malala ang pinsalang nagawa ko sa kanila. Kaya sigurado akong hindi agad sila babalik. Gagamitin natin ang pagkakataong yon para sanayin ka.
Ngunit paano po si inay? Huwag mo na siyang alalahanin. Ganun lang talaga ang isang ina. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag sa kanya. At tungkol naman sa bahay ninyo, may mga kaibigan akong pwedeng makatulong. Kaibigan po? Akala ko po ba wala kayong kakilala rito? Walang kakilalang tao. Oo, pero may kakilala ako na hindi tao. Po, manang naman nananakot naman po kayo. Sige na, maaari na kayong lumabas. Kaibigan din natin siya. Huwag kayong matakot. May kung anong dinukot sa bulsa si Manang Choling at inilapag yun sa lupa. Maya-maya pa'y biglang lumitaw doon ang dalawang maliit na nilalang. Parang unano sa unang tingin, ngunit kakaiba ang itsura nito. May suot itong matulis na sombrero at may matutulis na tenga. Sa takot ay mabilis na napaatras si Esnir. Huwag kang matakot. Mga kaibigan sila. Duwende? Mga duwende ho ba sila? Tama ka. Mga duwende nga sila. Sila rin ang tumulong sa atin para hindi kaagad masira ng mga ikugan ang barong-barong nung unang sumalakay ang mga ito. Ganun po pala. Pero grabe, totoo po pala talaga na may mga duwende. Kaya lang, hindi po kasi sila kasing cute nung sa mga nasa kwentong bahayan Sige na, mga kaibigan. Pwede niyo ba kaming tulungang ayusin ulit ang barong-barong? Ano pong sabi nila? Tutulong daw sila. Kaya lang, wala na akong tsokolate rito yun lang kasi ang alay na tinatanggap nila. Wala na rin pala akong pera. Wag ho kayong mag-alala. May mga kalakal pa po kaming nakaimbak dyan na pwede ko pong maibenta. Esnir? Anong nangyayari dito? Bakit lumulutang ang mga yero at trapal? Tinutulungan po tayo ng mga duwende, Nay. Ha? Duwende? Pagkatapos ng aswang, duwende naman? Manang, hindi niya po ba sila nakikita? Hindi. Tayong dalawa lang ang nakakakita sa kanila. Ay Diyos ko, mababaliw na yata ako. Nay, bakit pitpit niyo po ang bayong natin? Dahil aalis na tayo. Luluwas tayo ng Maynila. Doon tayo titira sa kapatid ko sa Maynila. Delikado ang gagawin mo, Mika. Pwede pa rin kayong masundan doon ng mga aswang. Hindi na lang ako o ang aklat ng kaalaman at ang mutya ang habol nila, kundi maging ang anak mo. Kaya nga luluwas na kami. Ilalayo ko na ang anak ko. Esnir, tayo na. Maghunos dili ka, Mika. Anong gusto mong gawin ko? Ipain ko ang anak ko sa mga hinayupak na yon? Esnir, iwan mo muna kami ng inay mo. Sige na. Labag man sa loob ni Esnir, wala siyang nagawa kundi ang umalis. Saglit niyang kinuha ang sako na madalas niyang gamitin kapag nangangalakal at nagtutungo sa tambakan ng basura. Pagkarating niya roon, ay saglit siyang naupo sa timbang nakataob. Saka kinuha ang mutya sa bulsa niya at pinagmasdan yun. Kulay ginto na muli ang kulay nito. Sayang, sana naging ginto ka na lang talaga. Total naman kulay ginto ka madalas Totoo bang may kapangyarihan ka? Bakit akong pinili mo? Ipinangtalo ko nga sa sabungan yung pera namin ni inay Ay. Hoy, Ay, kabayo! Esnir! Ano yun, ha? Ginto ba yun? Hindi. Hindi wala. Sus! Nakita ko na! Dali! Sangla na natin! Pare, malaking pera yan! Yayaman na tayo! Yahoo! Hindi nga yun ginto. Ganyan ka na ha? Nagdadamot ka na. Palibhasa, yayaman na kayo. Kaya ba, pinaghahanap kayo ng lalaki? Lalaki? Sinong lalaki? Yung mamang nabangga mo kahapon. Nagkita kayo? Hindi. Nasabi lang sa akin ng isang tropa ko. Napadaan kasi siya sa inyo. Tapos nakita niya yung lalaki. Yung description niya kasi, kagayang-kagaya nung mama na nabangga mo. Pre, pag nakita mo ulit siya, iwasan mo siya Bakit naman? Basta masama siya.
Masama? Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga. Ay, oo na. Iiwasan ko. Oo na, ano? Marami ka na nakalakal? Mga ngalakal ka pa rin? Nakakita ka na ng ginto ah. Hindi nga yun ginto. Sige, sabi mo eh. Ramdam ni Esner ang panakanakang sulyap ni Brent. Alam niyang hindi pa rin ito kumbinsido sa palusot na sinabi niya. Kilala niya ang kaibigan at alam niyang tuso ito, kaya itinago niyang maigi ang mutya. Kinahapunan ay masayang umuwi si Esner dahil medyo malaki ang kinita niya. Hanep, ayos ng bahay at mas gumanda pa yata ngayon. Ano, nagustuhan mo ba? Ang mga duwende po bang may gawa nito? Hindi po ako makapaniwala. Hindi kaya naiengkanto ako? Ganun po kasi sa kwento ng mga matatanda eh. Hindi. Kinamitan kasi ng mahika ng mga duwende ang bahay ninyo. Kaya para itong kumikinang sa ganda, idagdag pa ang mga palamuti nilang bulaklak. Ay kabayo! Nakakagulat naman kayo. Ano pong sabi nila, Manang? Nasaan na daw ang pinangako mong tsokolate sa kanila? Ay oo nga. Nandito. Teka lang ito. Agad na nagningning ang mga mata ng mga duwende at humahagigig pa nila itong inabot. At sa isang kisap mata lamang ay agad nila yung nabalatan. Mabilis nila yung kinain at nang maubos ay bigla silang naglaho. At sa pagbalik nila ay may hawak na silang gintong mga barya. Para sa akin? Tanggapin mo. Nagustuhan kasi nila ang tsokolateng ibinigay mo. Tunay na ginto po ba to? Oo, yan ay tunay na ginto. Asan po pala si Inay? Nasa loob, pero huwag ka mag-alala. Mas kalmado na siya ngayon. Siya, ipasok mo na yan sa loob at maghanda ka na. Dahil ngayon na mismo, magsisimula ang pagtuturo ko sa'yo. Ay, ngayon na po. Wala na tayong oras. Anumang sandali ay maaaring umatake na ulit sila. Ay, wala naman po akong pagpipilian, hindi ba? Sige po, ipasok ko na lang po muna to. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Esner. Naabutan pa niya roon ang ina na nag-aayos ng mga gamit. Tinawag niya ito at sinubukang kausapin. Pero hindi siya inimik nito. Akmang lalabas na sana magsalita ito. Masama ba akong ina? Makasarili ba ako kung ang gusto ko lang ay protektahan ka? Esner, anak, ikaw na lang ang meron ako eh. Paano na lang pag nawala ka? Hindi naman ako mawawala, Nay. Kaya nga po ako tuturuan ni Manang Choling para hindi po ako mawala sa inyo. Nay, hindi ko rin naman po gusto to eh. Pero nang makita ko kayo kaninang umaga na muntik nang mapatay, hindi ko alam. Pero hiniling ko na sana kaya ko po kayong protektahan. Ay, sabi po ni Manang, pinili daw po ako ng mutya dahil espesyal ako. Nay, pwede niyo naman po akong tulungan eh. Sabay po tayong lumaban sa kanila. Tama ang anak mo, Mika. Ito ang kapalaran ninyong mag-ina. Kahit ako, hindi ko sinasadya na dito sa tahanan ninyo mapunta. Pero paano nga kung mabigo tayo? Natalo ka nga nila Manang Choling eh. Ikaw na isang babaylan. At may gabay ng anito't may angking galing. Pero may gabay na rin ang anak mo. Pinili kayo ng mutya ng araw. Huwag mong maliitin ang kapangyarihang ito, Mika. Isipin mo na lang na isa itong pagsubok na dapat mong lagpasan. Bahala kayo. Kung alam ko lang sana na mangyayari to, di na kita pinatuloy pa. Saglit na sumenya si Manang Choling, naiwan na muna nila ito. Pagkalabas ni Esner, nakalatag na roon ang mga kagamitang kakailanganin nila. Isa-isa yung ipinakilala ni Manang Choling kay Esner at pagkatapos ay itinuro rin sa kanya kung paano ito gamitin. Ngayon, hawakan mo naman ang mutya.
Isipin mo hindi lang ito basta bato, kundi sisidla ng lakas ng araw at ng mga anito. Tandaan mo rin na hindi ito gumagana kung sarado ang puso at magulo ang isipan ng may hawak. Pumikit ka at huminga ng malalim. Dahan-dahan na para bang naglilinis ka ng banga. Kapag marumi ang loob, hindi rin magiging malinaw ang tubig. Ganon din ang lakas ng mutya. Ngayon, ipatong mo siya sa palad mo. Ganito po? Oo, ganyan nga. Hawakan mo gamit ang 2 kamay. Pakiramdaman mo ang init o bigat nito at huwag kang matakot. Ibig sabihin lang nun, kinikilala ka na niya. Ay, Manang, ang hirap naman po nito. Huwag mo kasing pilitin. Hayaan mo lang. Sige, isa pa. Manang, pwede po bang magpahinga muna tayo? Ay, gabi na rin pala. Sige, pahinga ka na muna. Kain na po muna tayo, Manang. Mamaya na yan. Sige, susunod ako. Liligpitin ko na lang muna ito. Sige po. Brent? Si Brent ba yun? Oh, saan ka pupunta? Para po kasing si Brent yung nakita ko eh. Puntahan ko lang po ah. Sige. Palihim siyang naglakad palapit sa lalaking kamukha ni Brent ang bulto. Balak pa sana niya itong gulatin ngunit bigla siyang natigilan nang mapansing may kausap ito. Sinubukan niyang silipin ang mukha ng kausap ngunit masyadong madilim kaya hindi niya ito makita. Sige, ako nang bahala. Basta yung usapan natin pabayaran niyo ako ng malaki. Brent, sinong kausap mo? Oh, ikaw pala pre. Wala. Racket lang. Ano yun? Amoy na parang malansa. Ha? Oo nga no. Baka galing dun sa mga basurang nakatambak. Baka nga. Ano palang ginagawa mo rito? Makikikain sana ako. Ayos lang ba? Oo naman. Sakto, hindi pa kami kumakain. Tara na. Oo ba? Saan ka ba galing? Brent, anong ginagawa mo rito? Makikikain po sana, Aling Mika. Sakto't kakain na rin kami. Pumasok na kayo. Wow, ayos Para yatang mas gumandang barong-barong nyo. Tsaka, ang linis. Wow, sarap naman ang ulam nyo. Iba na talaga pag mayaman. Ano bang sinasabi mo riyan, Brent? Hindi pa ho ba sinasabi sa inyo ni Esnir? Nakakita ho ng ginto ang anak nyo. Ginto? Anong ginto? Yung mutya po, Nay. Nakita po kasi yun ni Brent. Ang mabuti pa kumain na lang tayo. Bango! Kumain ka lang ng kumain, Brent, iho. Oo, sarap dito. Kayo ho, kain. May hindi magandang babala sa akin ang anito. Esther, itago mo maigi ang mutya at masama ang kutob ko. Aling Mika, nakakahiyaman po pero pwede ho ba akong makitulog ngayong gabi dito sa inyo? Nag-away na naman ho kasi kami ng mga magulang ko. Yun ho kung ayos lang sa inyo. Sige, ayos lang. Pero maliit lang kasi itong barong-barong namin Ayos lang ba sa'yo na matulog dito sa sala? Oo naman ho, ayos lang. Si Manang po, Nay. Saan po siya hihiga? Ayos lang din naman sa akin na matulog dito sa sala. Dapat po pala pinagawa na nating 3 kwarto para sa mga natin. Hindi, ayos na yan. Kaming 2 na lang ni Manang Choling ang matutulog sa kwarto. At kayong 2 naman ni Brent dito sa sala. Yun! Pre, tabi tayo Pagkatapos kumain ay si Esnir na nagpresentang maghugas ng plato habang si Brent naman ay panailangang pagkuda at palinga-linga sa paligid. Kinagabihan gaya ng usapan nila ay magkatabingang natulog sa may sala sina Esnir at Brent habang sa kwarto naman sina Aling Mika at Manang Choling. Hindi ko isusuko ang mutya.
Panaginip lang pala. Ay, grabe, akala ko totoo na. Brent? Saan nagpunta si Brent? Oh Brent, saan ka pupunta? Ha? Kasi hindi ako makatulog. Ganun ba? Gusto mo sa'yo na lang yung unan ko? Hindi na. Siguro uuwi na lang ako sa amin. Ngayon? Pero madilim pa, anong oras pa lang oh? Hindi, ayos lang. Doon na lang pala ako matutulog. Sigurado ka? Oo, sige. Alis na ako ha. Okay. Labo naman nun, makikiusap na dito makikitulog. Tapos biglang uuwi ng 10 oras ng gabi. Teka, hindi naman kaya may ginawa na namang kalokohan si Brent? Ang mutya! Dali-daling kinalkal ni Esner ang lata ng biskwit na pinaglagyan niya ng mutya. At nang buksan niya ito, ay tama nga ang hinala niya. Wala na roon ang mutya. Maging ang gintong barya na ibinigay sa kanya ng mga duwende. Sa tarantay agad niyang ginising si naman ng Choling at ang ina. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung kaibigan mo. Kanina pa masama ang kutob ko sa kanya. Pero hindi naman ako pwedeng maging bastos at paalisin siya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na itago mong mabuti ang mutya? Hindi yun pwedeng mapunta sa kamay ng iba. Tinago ko naman po talaga eh. Hindi ko lang alam kung paano niya yun nahanap. Saan ba siya nagpunta? Nakita ko po siyang tinatahak ang daan papunta doon. Sundan natin siya. Tara na, bilis! Sandali. Paano kung patibong pala to ng mga ikugan? Paano kung mapahamak lang tayo? Mas lalo tayong mapapahamak kung hahayaan lang nating mapunta sa kamay nila ang mutya ng araw. Hindi ko akalaing ganito sila kabilis makabawi. Esner, maghanda ka. Kunin mo ang buntot ng pagi. Susundan natin ang kaibigan mo at babawiin ang mutya. Hindi yun pwedeng mapunta sa kanya. Opo. Ay, Manang, ito na po ang buntot pagi. mga anito, hinihiling ko ang inyong gabay at basbas. Liwanagan ninyo ang aming isip at ituro sa amin ang kinaroroonan ng mutya ng araw. Pagkatapos banggitin ni Manang ang mga katagang yun ay biglang may lumabas na liwanag sa kanyang mga palad. Parang bolang puti na nagliliwanag sa dilim. Nag-umpisa yung gumalaw ng mag-isa. Mabilis naman itong sinundan ni na Esner at dinala sila sa gusaling tinuluyan nila noon. Salamat sa inyong tulong. Oh, nasan tayo? Paano niyo po nagawa yun, Manang? Hindi ito ang tamang oras para mamangha, Esner. Ayun, nandun si Brent. Nasa kanya nga ang mutya at ang gintong barya. Shh! Dito tayo. Ang amoy na yon. Yun ang amoy ng mga ikugan. At yun din yung naamoy ko kanina nang makita ko si Brent. Huwag mo sabihin. Tuso at makasarili talaga si Brent kahit kailan. Sabi ko na nga ba hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Talagang nakipagsabuatan pa siya sa mga ikugan. Binalaan ko na nga siya na iwasan ng lalaking yun. Paano na? Ano na ang gagawin natin ngayon, Manang? Paano natin lalabanan ng mga yun nang wala ang mutya ng araw kay Esner? Esner, alalahanin mong lahat ng itinuro ko sa'yo. Tipunin mong lahat ng lakas mo at subukan mong kumonekta sa mutya. Ikaw ang pinili, kaya susunod siya sa iyo. Pero paano po kung hindi? Kaya mo yan. Isipin mo mga taong gusto mong protektahan. Malakas silang napatili nang biglang may mga ikugan na sumulpot mula sa likod nila. Para silang mga aninong gumapang mula sa dilim, mabilis sa tahimik. Tinambangan sila ng mga yun at walang kalaban-laban ng mabilis silang puluputan gamit ang mahaba nitong buntot na para bang mga buhay na lubid. Esner! Ay! Bitawan niyo ako! Hindi! Ay! Ibigay mo na sa akin yan! Asan na munang... Bakit?
Ano kayo? Wag! Brent, pre! Huwag mo ibibigay sa kanya ang mutya! Papatayin ka rin niya pagkatapos! Tahimik! Wala ka talagang kasing sama, Rocco! Ibigay mo na sa akin yan ngayon din! Kung ayaw mong ikaw ang una kong patayin! Akin na! Pre! Wag! Maawa ka! Pero, Hindi ka niya magagalaw hanggat... Brent, takbo na! Nalilito man ay mabilis na tumakbo si Brent. Mabilis namang nagpalit ng anyo si Manong Rocco at hinabol ito. Sa gitna ng kaguluhan na yun, taimtim na pumikit si Esnir at pilit na inalala ang init ng mutya sa palad niya. Doon niya matagumpay na nakontrol ito. Ganyan nga, Esnir! ano ba nangyayari? Nababaliw na yata ako. Kung ano-ano na lang nakikita ko. Bakit nagliliwanag si Esnir? Bakit biglang umilaw ang ginto at lumutang? Hindi pwede to. Kailangan ko nang umalis. Ano bang ginagawa niyo? Pigilan niyo siya! Bago pa tuluyang makasugod ang mga kampo ni Manong Rocco, naunahan na sila ni Esnir. Mabilis itong sumugod sa kanila at hindi pa tumatama ang kamao nito sa mga nilalang ay agad na silang natutupok. Ginamit naman ni Brent ang pagkakataong yun para makatakas at makalayo roon. Hindi! Anong ginawa mo sa mga kalahi ko? Pagbabayaran mo ito! Wala ka ng laban, Rocco! Kung ako sa'yo, sumuko ka na! Diyan ka nagkakamali, Choling! Paanong? Hindi. Ang aklat ng kaalaman. Kailangan ho nating gumawa ng paraan para makawala sa mga to. Tama. Masyado nang mahina ang katawan ko. Hindi ko matawag ang anito. May naisip ho akong plano. Anong pinagbubulungan niyo dyan, ha? Pinaplano lang naman namin kung paano ka papatayin. Esner, ngayon na! Ano? Bago pa man magamit ni Manong Rocco ang aklat ng kaalaman, biglang muling naglabas ng nakakasilaw na liwanag si Esnir. Dahilan para tuluyang matupok ang ikugan na si Manong Rocco at ang iba pang natitirang kalahi nito. Kasunod nun ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa katawan ni Esnir. Anak! Anak, gumising ka! Manang! Huwag kang mag-alala. Ligtas ang anak mo. Napagod lang siya. Ganyan talaga ang nangyayari kapag ginamit mo ang lahat ng lakas mo. Pero kaunting pahinga lang yan. Babalik na ulit siya sa dati. Sigurado ho kayo? Oo. Dali. Tulungan na kita. Buhati natin siya papunta doon sa may gilid. Hindi na po kailangan. Ayos lang po ako. Kaya ko na po. Susubukan pa sana ni Esnir na tumayo, ngunit agad din siyang tumumba at hinimatay. Nang magising siya'y nasa bahay na ulit sila. Puno ng dahon ang buong katawan niya at ramdam na ramdam niya mula roon ng kirot. Huwag ka munang bumangon. Mahina ka pa. Anak! Salamat sa Diyos, gising ka na! May masakit ba sa'yo, ha? Kumusta? Ayos lang po ako, Nay. Medyo kumikirot lang po yung mga sugat ko. Pero, kaya ko na po. Kainin mo ito para muling manumbalik ang lakas mo. Ang mga ikugan po, wala na po ba sila? Oo. Kaya naman binabati kita. Nagtagumpay ka, iyo. Natalo mo sila. Si Brent po pala. Ang huli ko pong naaalala, nakita ko siyang nagtatakbo na parang mababaliw na. Ay, ayun nga. Pinagkakalat niya sa labas na may nakita siyang aswang. Ang kulit po nung si Brent, no? Buti na lang hindi siya nasaktan ng Rocco. Yun ay dahil sa mutya ng araw. Nasaan na ho pala yun?
Saglit na nagkatinginan si Manang Choling at Mika sa kasabay na napangiti habang nakatingin sa leeg ni Esnir kung saan nakasabit ang mutya na ngayoy nakakwintas na. Ginawa yun ni Manang Choling upang hindi na muling mawala pa sa kanya at manatiling gabay at proteksyon ni Esnir. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ang nanumbalik ang lakas ni Esnir. Dumating na rin ang oras na kailangan na magpaalam ni Manang Choling. Babalik na raw siya sa kanila upang tapusin ang laban na nasimulan ni Esnir. Gusto pa sana nitong sumama, ngunit ipinaalala ni Manang Choling na may mga laban na nakalaan lamang para sa kanya at may mga laban na darating kay Esnir sa tamang panahon. Tinanggap yun ni Esnir ng may bigat sa puso, ngunit may pag-asa rin sa isipan. Samantala, kumalat sa buong baryo ang balita tungkol kay Brent. Ayon sa mga tao, tila nababaliw na raw ito dahil palaging sumisigaw tungkol sa mga aswang na nakita niya. Dahil dito'y pinuntahan siya ni Esnir at mahinahong ipinaliwanag ang buong katotohanan. Bagamat hirap pa rin si Brent na tanggapin ang lahat, unti-unti niyang naunawaan ang kanyang pagkakamali. Sa huli, nagpakumbaba siya at humingi ng tawad kay Esnir dahil sa pagtataksil na ginawa niya. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang nagbago ang buhay ng mag-ina. Hindi na lamang sila basta magbubuti, kundi nakapagpatayo na rin sila ng sarili nilang junk shop. Bagamat hindi na muling nagpakita ang mga duwende, patuloy na nag-iiwan si Esnir ng tsokolate sa kanilang bakuran. Mga tsokolating laging nawawala tuwing umaga. Palatandaan na may mga nilalang pa ring nagbabantay sa kanila. Nagkatotoo ang sinabi ni Manang Choling. Nagdala nga ng swerte at bagong pag-asa ang mutya ng araw. Ngunit higit sa lahat, ipinakita nito na ang tunay na sikreto para mabuhay ay hindi ang kinang ng mga ginto o ang dami ng ari-arian, kundi ang pagiging matapang sa pagharap sa pagsubok sa buhay. Nang may matibay na pananampalataya sa Panginoon, may kabutihang loob at kayang ipaglaban ang tama sa harap ng tukso ng kasamaan. Mula noon, naging payapa at tahimik ang kanilang pagbabagong simula. Malayo sa mga ikugan, patungo sa maliwanag at masaganang pamumuhay. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Shoutout kay Yoyon at Dylan Pisquera from Tambulig, Zamboanga del Sur. Shoutout sa Santos family and Briones family from Taiwan. Hi po kay Irene Pakilan from Mindanao. Alright, marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.